Mga Hukom Kapitulo 12. Si Jephta at ang lipi ni Efraim. Ang mga kalalakihan ng Efraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at napunta sa Zaphon upang kalabanin si Jephta. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa taga-Amon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jephta, "Kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin. Kaya itinayo ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto ninyo akong salakayin ngayon?" Tinipon ni Jephta ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Efraim sapagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Efraim. Nakikitira lang kayo sa Efraim at Manases. Ang mga taga-Efraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Binantayan nila ang mga lugar ng ilog Jordan na maaaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Efraim. Ang sino mang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Efraim. Kapag sumagot ng hindi, pinasasabi nila ang salitang Shibboleth. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing Sibboleth, papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan. At ng panahong iyon, umabot sa 42,000 taga-Efraim ang kanilang napatay. Si Jephta ay 6 na taong naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. Sina Ibzan, Elon at Abdon. Nang mamatay si Jephta, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 6 na po ang kanyang anak, 30 lalaki at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulon naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulon. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya'y may 30 apo. Bawat isa sa kanila ay may sari-sariling asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Efraim, sa kaburulan, sakop ng mga Amalekita. Mga Hukom Kapitulo 13. Ipinanganak si Samson. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zorah ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal maglilihi ka at manganganak. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo.
Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang hitsura niya'y kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo." Dahil dito nanalangin si Manoah, "Yahweh, kung maaari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin." Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, "Manoah, halika. Naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw." Sumunod naman si Manoah nang makita niya ang lalaki. Tinanong niya ito, "Kayo po ba ang nakausap ng aking asawa?" "Oo," sagot nito. "Kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin?" tanong ni Manoah. Sumagot ang anghel ni Yahweh, "Kailang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Huwag po muna kayong aalis at ipagluluto kayo ng isang batang kambing," pakiusap ni Manoah. "Huwag mo na akong ipaganda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh," sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Sinabi ni Manoah, "Kung gayoy sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi ninyo." Sinabi ng anghel ni Yahweh, "Bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamangha-manghang pangalan." Noon din si Manoah kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mga asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon nila naunawaan na ang kausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos." Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, "Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh. At nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zorah at ng Estaol.